Gigi, anong nangyari? Please, bilisan nyo naman. Gigi, please, lumaban ka. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ikalabing-anim na kabanata. Please, Carlo, pick up the call. Hindi mapakaling wika ni Gigi sa kanyang sarili at palakad-lakad. Nagpa siya si Gigi na lunukin ang kanyang pride at gawin ang alam niyang makapagliligtas sa kanyang anak kahit na humingi at sabihin pa niyang katotohanan kay Carlo. Ilang beses na tinawagan ni Gigi si Carlo at sa ikatlong tawag ni Gigi sa dating asawa ay sumagot na ito. Hello, Gigi? I'm sorry, ngayon ko lang nasagot. Galing kasi ako sa emergency room. May problema ba? Bungad ni Carlo kay Gigi nang sagutin ang tawag ng dating asawa. Galing pala si Carlo sa emergency room kaya hindi agad nasagot ang tawag nang umiiyak na si Gigi. Carlo, I need to say something to you. This is important. Let's meet up sa restaurant that we used to see each other. Please, Carlo, sana makapunta ka. Kailangan kitang makausap. Kapag nagkita tayo, doon ko na lang sasabihin at ipapaliwanag ang lahat. Nauutal at naluluhang wika ni Gigi kay Carlo mula sa kabilang linya. Okay, I'll go there. I'll see you. Maikling tugon ni Carlo at pinatay na ang tawag. Hindi na nagtanong pa si Carlo dahil ibinaba na agad ni Gigi ang tawag. Dali-daling nagtungo sa restaurant si Carlo kung saan sila huling nakapag-usap ni Gigi. Kahit naguguluhan at nagtataka si Carlo, agad siyang nagtungo doon dahil kilala niya si Gigi. Hindi ito gagawa o kikilos ng hindi mahalaga ang bagay na yon. Nagtataka din si Carlo dahil tila ba umiiyak si Gigi na makausap niya ito mula sa kabilang linya kanina. Tila ba may nangyari na hindi niya alam. Pagdating sa restaurant ay naghintay doon si Carlo kay Gigi at nag-text pa ito sa dating asawa na naroon na siya sa restaurant at naghihintay. Samantalang si Gigi naman ay kinausap ang doktor. Umiyak si Gigi at halo-halo ang kanyang nararamdaman na tila ba ang bigat ng bawat hakbang na kanyang gagawin. Dok, babalik po ako. Kikitain ko lang pong ama ng aking anak. Please take care of her. Babalik po ako agad. Wika ni Gigi sa doktor at tumango lamang ito. Ibinili na lamang ni Gigi ang kanyang anak sa katulong at nagmamadaling nagmaneho patungo sa restaurant kung saan sila magkikita ni Carlo. I will do anything just to make sure na maliligtas ang aking anak. Lahat gagawin ko. Umiiyak na wika ni Gigi at pinibilisan ang pagmamaneho. Nakatanggap pa ng text si Gigi kay Carlo at nag-reply na on the way na siya. Si Carlo naman ay tila ba kabadong naghihintay kay Gigi sa restaurant. Natanggap niya pa ang text at reply ni Gigi sa kanya na on the way na siya. Ngunit ilang minuto nang lumipas mula nang makatanggap siya ng text mula kay Gigi ay wala pa din ito. Bakit kaya ang tagal ni Gigi? Di naman yun ugaling magpahintay ng matagal Bulong ni Carlo sa sarili at may kung ano sa kanyang dibdib na kanyang naramdaman pero hindi niya mawari. Patingin-tingin si Carlo sa bawat taong papasok sa restaurant at pabalik-balik ang tingin niya sa kanyang relo. Ilang oras nang lumipas ngunit hindi pa din dumating si Gigi na ikinataka na ng lalaki. Kaya agad na tinawagan niya ang dating asawa ngunit hindi na ito sumasagot pa. Ilang tawag pa ang ginawa ni Carlo pero walang Gigi na sumasagot sa kanya. Tinext pa ni Carlo si Gigi ngunit wala itong reply sa kanyang mensahe. Doon na nagpa siya si Carlo na umalis na lamang at umuwi. Maybe nagbagong isip niya kaya hindi na siya nakarating. Sino ba naman ako, diba? Tila madramang wika ni Carlo sa kanyang sarili. Sumakay na si Carlo sa kanyang kotse at sa kanyang biyahe ay natanaw ni Carlo ang isang aksidente na naging sanhi ng buhol-buhol na trapiko. Napahinto si Carlo at napatingin sa gawi ng aksidente. Tiningnan ni Carlo ang kotse at tila ba pamilyar ang sasakyan na yon para sa kanya. Kaya agad na bumaba si Carlo upang makiisyoso at makatingin sa nangyari. Kawawa naman ng babae, ang bilis kasi magmaneho niyan kanina Di siguro napansin yung palikong truck. Nagmamadali ata siya, mukhang may importanteng lakad. Nakita ko pa kanina na umiiyak siya bago nangyari yung aksidente. Bulong ng mga tao na naroon.
Nagtaka naman si Carlo at naghintay na ilabas ang katawan ng biktima. Excuse me, sino daw po yung aksidente? Curious na tanong ni Carlo sa mga tao na naroon, pero sa mga oras na yon ay may kaba na nararamdaman ng lalaki sa kanyang dibdib. Hindi niya alam, pero sa mga oras na yon, ang tanging nasa isip ni Carlo ay si Gigi, ang dati niyang asawa. Gigi ata po yung pangalan, sabi ng pulis, base doon sa mga ID na nakuha nila. Sagot ng isang lalaki. At mula doon ay nakumpirma ni Carlo ang kanyang hinala nang ilabas si Gigi sa sasakyan. Makikidaan po, wika ng pulis, habang bitbit si Gigi na ngayon ay may malay pa. Umiiyak ito at nakatingin sa gawin ni Carlo na tila ba nangungusap sa kanyang mga mata nitong lumuluha. Gigi! Makikidaan po! Wika ni Carlo at agad na lumapit sa dating asawa na ngayon ay duguan. Carlo, banggit ni Gigi sa pangalan ni Carlo. Hirap na hirap si Gigi sa kanyang pagsasalita. Awang-awa si Carlo sa kalagayan ngayon ni Gigi. Puno ang buong katawan nito ng dugo at may galos sa iba't ibang parte ng katawan na ikinadurog ng puso ni Carlo. Ni minsan sa kanyang isipan ay hindi sumagi na mangyayari ang ganoong bagay sa kanyang dating asawa na napakabuti. Huwag ka muna magsalita. Don't worry, nandito ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pangako yan. Wika ni Carlo at ngayon ay naiiyak na. Hinawakan pa ni Carlo ang kamay ng dating asawa at sumama sa pagsakay sa ambulansya. Hawak-hawak ni Carlo ang kamay ni Gigi na puno ng dugo at lumuluhang nakatitig sa dating asawa. Si Daisy. Uutal-utal na wika ni Gigi at pinipilit na magsalita. Si Daisy? Huwag ka mag-alala. Okay siya. Babantayan ko siya basta magpagaling ka. Huwag ka muna magsalita. Please, lumaban ka. Di ba may sasabihin ka pa? Please, lumaban ka. Huwag mo muna pilitin na magsalita dahil mahihirapan ka lang lalo. Gigi, I'm sorry. Wika ni Carlo at hawak-hawak pa din ang kamay ni Gigi. Lumuluha lamang si Gigi at pinipilit na magsalita. Para bang may nais itong sabihin ngunit hindi maintindihan ni Carlo dahil uutal-utal ang bigkas ni Gigi at hindi maintindihan dahil mahina na ito. Iligtas mo yung anak na... Hindi na naituloy pa ni Gigi ang nais sabihin nang mawalan ito ng malay. Halos magwala si Carlo sa loob ng sasakyan nang mawalan ng malay si Gigi at hindi alam kung ano ang gagawin. Gigi! Anong nangyari? Please, bilisan niyo naman. Gigi, please. Lumaban ka. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi na. Please, lumaban ka para kay Daisy. Huwag mo naman akong iwanan. Umiiyak na wika ni Carlo. Patuloy na umiiyak si Carlo at napapatanong na lamang kung bakit kailangan na mangyari ang lahat ng iyon. Bago niya ma-realize kung gaano siya katakot na mawala si Gigi sa buhay niya, lalo na't ito ang taong nagligtas sa kanyang buhay noon. At ngayon ay nag-aagaw buhay naman ang dating asawa, pakiwari ni Carlo ay kasalanan niya ang lahat. Sobrang awa at kirot ang nararamdaman ni Carlo sa mga oras na yon. At confused pa din sa mga salitang binitawan ni Gigi bago ito nawala ng malay. Paulit-ulit na tiningnan ni Carlo ang pulso ni Gigi at hindi nagsayang ng oras at isinagawa ni Carlo ang emergency medic. Isinagawa ni Carlo ang paunang lunas upang masigurado niya na makakarating at aabot sa hospital si Gigi. Ilang sandali pa ay narating na nila ang hospital. Hindi iniwan ni Carlo si Gigi hanggang sa ipasok ito sa emergency room. Sir, dito na lang po kayo. Wika ng nurse kay Carlo at isinarado na ang operating room. Umiiyak na napayuko si Carlo at nagdarasal na sana iligtas si Gigi. Nagdasal pa si Carlo na maligtas si Gigi mula sa bingit ng kamatayan. Habang naghihintay si Carlo sa labas ng operating room, ay may isang babae ang lumapit sa kanya at natandaan ni Carlo na ito ang katulong ni Gigi. Ikaw po si Dr. Carlo, diba? Tanong ng babae kay Carlo. Opo, ako nga. Si Gigi nasa operating room. Nasaan ang anak niya na si Daisy? Ibinili niya sa akin ni Gigi bago siya mawala ng malay. Di ba ikaw ang katulong nila? Nasaan ang anak ni Gigi? Gusto ko siyang makita. Wika ni Carlos sa babae.
Alam ko na po nangyari kay Ma'am Gigi at nananalig po ako sa Diyos at naniniwala po ako na malalagpasan niya po ito. Pero si Daisy po ay naka-admit pa din po dito sa ospital. Sasamahan po kita sa ward ng bata, nandun din po ang doktor na nagbabantay sa kondisyon ng bata. Wika ng babae at hindi makapaniwala si Carlo na pati palang anak ng dating asawa ay naroon din sa ospital at naka-admit. Pagdating sa ward ng bata ay nakita ni Carlo si Daisy na nakahiga sa kama at wala itong malay. Awang-awa si Carlo sa bata at tila ba tinutusok ang kanyang puso nang makita ang kondisyon ng bata. Napaupo na lamang si Carlo sa tabi ng bata at hinawakan ang kamay nito. Nanginginig at lumuluha si Carlo nang lapitan ng bata habang hawak-hawak ang kamay nito. What happened to her? Bakit siya naka-admit? May sakit ba siya? At bakit ibinibilin sa akin ni Gigi ang bata? Tanong ni Carlo sa babae, ngunit hindi ito nakasagot. Gulong-gulo na si Carlo at nagtataka siya kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon kay Gigi. Maya-maya ay nagsalita na ang doktor na naroon sa loob ng ward ng bata. Si Daisy ay mayroong omalizumab, a humanized monoclonal antibody against IgE. It represents a novel therapeutic intervention for seasonal allergic rhinitis. Complex formation with serum-free IgE reduces the amount of IgE available for binding to effector cells and thus has the potential to reduce IgE-mediated allergic symptoms. Alam na ito ni Gigi. Pero when I asked her kung meron ba siyang allergy na ganon, she answered no. At ang huling sinabi sa akin ni Gigi before the accident is she will meet the father of her child. Paliwanag na wika ng doktor. At maging ito ay naaawa sa naging kalagayan ng kanyang pasyente na sunod-sunod ang naging pagsubok sa buhay. Natahimik si Carlo sa sinabi ng kapwa niya doktor. Napaisip si Carlo na bakit may ganoong allergy ang anak ni Gigi na kapareho sa kanya. You mean, Daisy needs an antibody galing sa taong mayroong the same allergy tulad ng sa kanya na dapat na overcome ang allergy, tama ba? Paninigurado ni Carlo. Sa oras na yon ay labis ng kabang nararamdaman ni Carlo at tila ba may kung anong kutob sa kanyang dibdib. Yes, tama ka. At iyon lang ang paraan para mailigtas ang bata. But to think na naaksidente si Gigi, I don't know what to do. She said babalik siya dahil kikitain niya ang father ng kanyang anak. But it was tragic. Naaksidente siya, so we can only do is to pray na malagpasan ito ni Gigi. Wika ng doktor at naluha naman si Carlo. Natahimik si Carlo at malalim na napaisip sa mga nangyayari at sa kalagayan ng bata na pareho lang sa kanya. Takang-taka na si Carlo at halo-halo ng emosyon na kanyang nararamdaman. Ako bang ama ng anak ni Gigi na si Daisy? Daluluhang bigkas ni Carlo sa kanyang isipan at halo-halong kaba at takot ang kanyang nararamdaman sa oras na iyon. Madaming tanong ang nabuo sa kanyang isipan na si Gigi lamang ang makakasagot. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Magigising na kaya si Gigi? Mapagtanto kaya ni Carlo mag-isa na siya nga ang ama ni Daisy? Maililigtas rin kaya niya si Daisy? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.